Kung pagod ka ng umiyak, maghabol at mag-overthink, baka oras na para maintindihan mo kung ano talaga ang dapat mong gawin sa sitwasyon mo. I'm Coach Base, isang veteranong breakup specialist sa maraming taon na nag-aaral ng relationship psychology at nagbibigay ng specific advice based on your situation na walan, iniwan, or gustong mabawi ang ex nila after breakup. Our private coaching para sa seryosong gustong ayusin ang love life niya, message mo ako sa FB na nasa link na nasa comment section or yung link na nasa description. Bakit ang ex mo ay napakalihim sa'yo? So, hindi lahat ng nararamdaman ng ex mo, of course, sasabihin niya. May mga bagay na mas pipiliin niya na lang itago kaysa aminin niya sa'yo. At kapag naintindihan mo ang tatlong bagay na ito, maiintindihan mo rin kung bakit minsan ang gulo ng utak ng ex mo. Kasi ngayon, meron tatlong bagay na hindi kailanman na aminin ng ex mo. At pasalamat ka dahil nandito ka sa video na ito ngayon at i-reveal natin na tatlong bagay na iyon. So, bakit ba importanteng malaman to? Kasi nga, kapag inamin nila to, inamin ito ng ex mo, then psychologically, mawawala yung advantage niya sa'yo. Once na inamin niya ito, isa man sa tatlong bagay na to inamin niya, mawawala yung isa sa mga advantages niya sa'yo. So, unang bagay na hindi niya aaminin, number one, hindi ka nahirapan pa ako, hindi ka ganun kadaling kalimutan. You're not easy to forget. Hindi niya aaminin yan. Siyempre, probably sa huling away niyo, sinabi niya, ayoko na, hindi na kita mahal, umalis ka na, ayaw na kitang kausap. Probably dinamp ka niya kasi nakukulitan na siya sa'yo, naguguluhan na siya sa'yo, nabubuisit na siya sa'yo, at nawawalan na siya ng attraction sa'yo, gusto na niya ng bago, or everything, or anything like that. Pero ang totoo, kapag naging malaking parte ka ng buhay niya, naging malaking parte ka ng routine niya, naging malaking parte ka ng emotional support niya, naging malaking parte ka ng araw-araw niyang buhay, whether nakakasama ka niya sa loob ng tahanan or LDR kayo, here's the thing, hindi ka basta-basta mabubura. Pwede niyang sabihin emotionally, nakakalimutan ka na niya at nakalimutan ka na niya at kinalimutan ka na niya. Probably, yun yung sinabi niya emotionally. Pero hindi porket sinabi niya yun emotionally, yun yung reality. Hindi lahat ng emosyon katotohanan. Minsan ang katotohanan walang emosyon. At ang relasyon ay hindi file na dinidelete lang sa computer or sa cellphone na uninstall. Hindi ganun kadali yun. Mas madalas itong nagiging reference point ng utak. Kaya kapag sinabi niyang kinalimutan ka na niya, nakalimutan ka na niya, no. Dahil hindi ka ganun kadaling kalimutan. Yan yung unang bagay na hindi niya aaminin sa'yo. Bakit hindi niya aaminin? Dahil pag inamin niya yan, ibig sabihin affected siya, di ba? May impact pa rin at hindi pa siya ganap na detached talaga. So, number 2, isa sa mga pinakamahalagang bagay na kailangan mong isipin or hindi rin niya aaminin, pangalawang bagay na hindi niya inaamin is nasasaktan din siya. Hindi lahat ng ex ay walang pakialam. May ex na umiiyak lang ng tahimik or nagdi-distract ng sarili, nagpapanggap na okay. Hindi dahil hindi sila nasaktan, kundi dahil iba lang yung paraan nila ng progreso ng sakit. Or baka mas malala lang yung sakit sa'yo kasi mas invested ka kumpara sa kanya. Pero kung hiniwalayan ka man ng ex mo at nakipag-iwalay siya sa'yo, sa totoo lang nasasaktan yan at ayaw lang niyang aminin. During no contact rule period of time, hindi niya inaamin pero yan ang katotohanan. Pasalamat ka, nireveal ko to sa'yo. At bakit hindi niya inaamin? Siyempre, walang iba dahil sa pride. Kapag ipinakita niya nasasaktan siya, pakiramdam niya nawalan na siya ng emotional advantage. At once na nawala na yung emotional advantage niya, then madali mo na siyang talunin. So, laging ma-pride ng ex, laging tatandaan yan. Whether ang ex mo ay nasa ibang bansa, kasama mo LDR o hindi, bata o matanda, it doesn't matter. Ang ex ay laging ma-pride. Pero ang pride ng ex mo, specific lang para sa'yo. Kaya, ma-pride siya pagdating sa'yo at ayaw niyang aminin na nasasaktan din siya. Pangatlong bagay, syempre, ito na yung last thing. Ito yung bagay na hindi inaamin ng ex mo. Yung kinukumpara ka niya sa bago, sa iba. Okay? I'm talking about sa bago niyang partner kung meron man or sa ibang tao na lumalandi sa kanya. Ito yung pinaka-common na nangyayari. Kapag may bago siyang nakilala, natural nagko-compare yung utak niya immediately. Hindi dahil gusto ka pa niya.
Pero dahil ikaw ang nagiging standard ng isang bahagi ng life niya. Yung mga bagay na nakasanayan niya sa'yo ay hindi pa siya nakaka-move on doon, kaya yun yung nagiging standard niya ngayon. Lalo na yung mga bagay na gusto niya sa'yo. At hindi niya aaminin yan sa'yo. Dahil kapag inamin niya yan, syempre, kapag inamin niya yan, ibig sabihin, inaamin din niyang may value ka pa rin, may naiwan kang impact, at malaki ang ambag mo sa buhay niya. So, hindi ganun kadaling palitan ang role mo, sa totoo lang. Masyado ka lang sigurong insecure, marami kang duda, marami kang bitterness, at masyado mababa ang tingin mo sa sarili mo. Kaya after ng breakup, feeling mo wala na siyang, alam mo yun, feeling mo talaga wala na siyang pakialam sa'yo at hindi ka na niya nagiging standard, na totally may sarili na siyang mundo, pero hindi. Hindi ganun nangyayari yun. Okay? May malaking pagitan ng nararamdaman at pinipiling gawin. So, maaaring ito yung nararamdaman niya pero hindi niya pinapakita dahil ito nga yung pinipili niyang gawin. So, ano ang hindi niya inaamin? Ang mas mahalaga is isipin mo kung ano ang ginagawa niya na nararamdaman niya ngayon. Kasi sa totoo lang, hindi mo naamin ang ex mo sa katotohanan, pero ang katotohanan ay nararito. Ang tatlong bagay na ito ay magiging advantage mo. Una, kung hindi ka ganun kadaling kalimutan, huwag kang matakot gumamit ng no contact rule. Dahil hindi naman porket hindi ka nagre-reach out, makakalimutan ka na agad. May bago na siya agad. Hindi ganun yun. So, dahil hindi ka ganun kadaling kalimutan, magtiwala ka sa sarili mo. Bigyan mo siya ng space and time. Pangalawang bagay, nasasaktan din siya. Huwag kang masyadong bitter na masaya na siya, coach. Nakita mo lang nag-my day ng kape, masaya na agad. Tuto ka naman no? At number 3 naman, kinukumpara ka niya sa iba. Lagi niya itong ginagawa. Pero hindi to negative comparison. Bagkus ito ay tinatawag nating positive comparison. Kung saan kinukompare ka niya sa iba in a positive way. Na eto dati yung boyfriend ko, eto dati yung girlfriend ko. Magiging ganito rin kaya itong tao na to. Dapat ganito siya, dapat ganyan siya. Ikaw yung nagiging standard niya. Yung mga positive things na nagustuhan niya sa'yo, is hanggang ngayon gusto pa rin niyang i-retain at i-maintain yun. Dahil yun ay naging standard value na gusto niyang kapitan. But if you want to get your ex back, give us a message sa Philippine Dating Coach so we can have one-on-one coaching for a strategic way of how to get your ex back. I-click lang sa comment section ng link. Ay, nandiyan na lang sa comment section yan for coaching session sa aming Facebook page account. Thanks for watching.